Samantala, tiniyak ng DSWD sa Senado na may sapat na pondo para magbigay ng ayuda sa mga tsuper. Kasabay nito, kumikilos na rin ang Department of Energy para makapag-secure ng government-to-government na supply ng langis sa bansa. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Dahil pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas para suspendihin o bawasan ng ehekutibo ang excise tax sa langis, ang tanong sa pagdinig ng Protect Ad Hoc Committee sa Senado, kailan ito pwedeng agarang maipatupad? Ayon sa Department of Finance, sa April 12 o April 13, pwede nang maglabas ng executive order ang Pangulo. Kami po, nagmadali kami para mapasa yung batas na yan. Sana po, madaliin nyo rin yung pag-implement ng batas, no? Kasi may 15 days na para publication and effectivity. So the earliest that the President can issue the EO is around April 12 or 13 po, if I'm not mistaken with my numbers. Pero ang ilang transport group tulad ng Community of the Philippines at TCP nangangamba sa pagtaas ng presyo ng langis. Kaya panawagan nila, sana magtaas na rin ang pasahe. Nagpapasalamat naman sila sa ayuda ng gobyerno. Wala rin silang planong mag-transport strike. Pero kung tataas ang pasahe, pangmatagalang solusyon sana ito. Malayo namin ang isiping transport strike. Hindi po namin kayo. Kasi mahal namin ang pasahero, kailangan namin magtrabaho. Yan ang livelihood namin. Kaya hindi po namin naisipang gawin po yan, transport strike. Pero tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development, walang dapat ipangamba ang publiko. May sapat na pondo para mabigyan ng tulong ang mga tsuper para sa problema sa langis. Lahat din mabibigyan ng ayuda kahit ang mga wala sa listahan. Subsidy to all drivers of tricycles as referred by LGUs, jeepney drivers, motorcycle taxis, and the other common carriers as referred by LTFRB. They will be provided. In-address po ni Secretary Gatchalian yung mga issue nung wala sa listahan. Ang pangako po ng DSWD at sa utos ng Pangulo, we will provide assistance. We will check whatever fast mechanism we can conduct in order to provide assistance as well. Pero ang humihirit naman ngayon sa pagdinig ang mga oil companies. Nahihirapan kasi silang makakuha ng supply ng langis para sa buwan ng Mayo. Pero siniguro din ng Department of Energy, pumapasok na ang pamahalaan sa government-to-government na pangongontrata para makakuha ng supply. Katunayan, may darating ng 22 million liters ng langis mula sa Japan ngayong Sabado. We have 22 million liters coming in this Saturday from Japan. This was PNOC and maglaland sa Sea Oil La Union na mga terminal storage tanks. So we have sources also that we are looking at outside of the common sources. Binili naman ni Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng komite, na hanggat maaari ngayon pa lang, mas mabilis ang pangongontrata ng gobyerno sa langis para sa buwan ng Mayo. Inaasahan naman na mula sa pagdinig, makakabuo na ng contingency plan o rekomendasyon ang Protect Committee na isusumite kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang pagtugon sa energy emergency ng bansa. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.